sa lahat po ng mga panauhin, mga kapatid kay Kristo, mga senior citizens, mga kapatid sa Paisawan, Bagak Bataan, sa akin po mga kamanggagawa, sa mga lingguhang nanonood ng YouTube channel na ito, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. No? Ang paksang matutunghayan natin ngayon, umaga, ay isang mensaheng napakahalaga. Malaki ang kinalaman nito sa pamilya. Kaya ang pamagat nito ay Making Peace with Families. Alam natin na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan ay nag-alok po ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-aaring ganap at pakikipagkasundo. No? Kapayapaan sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga hadlang, kapayapaan din sa sarili, kapayapaang higit sa pangunawa at nag-iingat po ng ating puso. No? Pero paano ang kapayapaan sa pamilya? Kamusta kaya ang pamilya? Payapa kaya ang pamilya? Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay uusigin ng sarili nilang sambahayan. No? Sabi po sa aklat ng Mateo 10:21 hanggang 22, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Naparito po ang Panginoong Hesukristo upang hatiin ang mga miyembro ng pamilya. Yes, yan po mismo sinabi niya sa Mateo 10:34 hanggang 37. Sabi niya, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Nakakapagtaka, di ba? Bakit ganon? Dala niya tabak, hindi kapayapaan. Ano po ang pinakasentro ng aklat ng Mateong ito? No? Humihingi si Jesus ng lubos na katapatan mula sa kanyang mga alagad, isang katapatan na masigit pa sa pinakamahalagang ugnayan sa buhay. Kabilang na po yung pamilya. No? Ang pagsunod kay Jesus ang magdadala ng tunay na kapayapaan sa puso. Ngunit maaari rin itong magdulot ng paghihiwalay kapag tinanggap siya, ngunit tinanggihan naman ng iba. So anong ibig sabihin ng naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan? Parang hindi po siya tama, no? Pero alam niyo, hindi po ito literal na tabak, kundi this is another metaphor, no, ng paghihiwalay. Ang salitang tabak ay larawan ng paghihiwalay na hatid ng katotohanan ng Ebanghelyo. Diliwanagin natin yan. Yung pong liwanag ni Kristo ay naglalantad sa kadiliman. No? Kaya, nagkakaroon ng pagtanggi ang tao. Ang ilan ay tatanggap sa Kanya, ang iba ay tatanggi sa Kanya. Kaya kahit ang pamilya ay maaring maghiwalay. No? Hindi po ito salungat sa pagiging prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan na dala ni Jesus ay kapayapaan po ng Diyos. Hindi po
automatikong kapayapaan sa lipunan ang tinutukoy nito. Dahil ang tunay na kapayapaan ay darating ng ganap sa kanyang pagbabalik. Doon pa lang magkakaroon ng tunay na kapayapaan. No? So bakit sinabi ni Jesus ang tabak at hindi kapayapaan sa pamilya? Sabi po niya, ang kaaway ng tao ay ang kanyang mismong mga kasambahay. Tiyak na meron dito niyan. Hindi po inutos na mag-away. Sa halip, isa po itong babala sa atin. Ibig sabihin, kapag sinunod mo si Jesus, may mga taong hindi makakaunawa na sa'yo. Hindi ka na nila maiintindihan. Magkaiba na kayo. Minsan, mismong pamilya mo, hindi ka maiintindihan. Galit sa'yo. Ang daming tanong yan eh. Ba't ka nagpalit ng relihiyon? Ba't ka lumipat sa iba? Diyan nagsisimula yan. No? Ang ilan, tututol sa iyong pananampalataya. Ki-questionin ka niya. Ang ilan, hindi tatanggapin yung pagbabago mo. Nakikita nila na iba na ang ugali mo, hindi ka na nagmumura, wala ka ng bisyo, hindi nila matanggap yun. Yung ilan naman, mas tanggap ka pagka lumang buhay nila ang ginagawa mo. Yung lumang buhay mo, ganun din. Hindi ka nagbago. Mas welcome ka sa kanila. Ito po yung magiging bunga ng pagsunod mo sa katotohanan. No? Kaya sinabi ni Jesus na ang umiibig sa ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito po yung pinakamabigat na punto. Si Jesus po ang dapat na pinakasentro pagdating sa pag-ibig at prioridad. No? Hindi niya sinabing, wag nating mahalin ang ating pamilya. Ang ibig niya pong sabihin ay, kung pipili ka sa pagitan ng pamilya at pagsunod kay Kristo, si Kristo ang piliin mo. Okay? No? Kung may hadlang sa iyong pagsunod, kahit gaano mo sila kamahal, si Jesus ang dapat mong sundin. Yun po ang ibig sabihin nun. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. So, ano ang practical na kahulugan nito para sa isang Kristiyano? Si Jesus ang una sa lahat ng desisyon mo. Yun po yun. Kung may conflict sa values, lifestyle, o yung priorities, no, ang salita ni Kristo ang sundin mo. Ano pa? Handa kang tumayo kahit nag-iisa. Kalaban mo silang lahat, mag-isa ka lang. No? Titindig kang mag-isa. May mga panahon na ikaw lang ang maninindigan sa tama. No? Ito ang ibig sabihin ng tabak. Yung tabak. Ang paghahating dulot ng katotohanan. Ang pagsunod kay Jesus ay may malaking halaga po. Kaya hindi lahat matutuwa sa pagbabago mo. No? Mga barkada mo, kaibigan mo, dati nakikipag-inuman ka, you stay late at night, hindi ka na sumasama, galit na sila lahat sa iyo. Kita niyo yun? Pero sa kabila nito, malaki po ang gantimpala na ibinigay ng Diyos. Isang buhay na tunay na nakasentro sa Diyos. Totoo na ang pagsunod kay Jesus ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamilya. Siguradong naranasan niyo po ito yan. No? Hanggang ngayon, meron pa mga ganyan. No? Kapag hindi matanggap ng mga di mananampalataya, yung mga di mananampalatayang mga kamag-anak natin, hindi nila matanggap yung pagbabago, at dahil tutol sila sa pananampalataya, ayaw nila nagpalit ka ng relihiyon, hantong po ito sa pagtatakwil o mas malala pa. No? Sino po nakaranas dito niyan? Sige po, taas natin kamay natin. Ibig sabihin, totoo lahat ito. No? Gayunman, kapag handang magpasakop ang pamilya sa kalooban ng Diyos, ipinapakita po ni Jesus at ng kanyang mga apostol ang daan sa tunay na kapayapaan sa tahanan. That's why there is a need, no? Roman number 1, the need for peace with families. Kailangan magkaroon ng peace, no? Why? Because A, many families are dysfunctional. Ano po ibig sabihin ng dysfunctional? Hindi gumagana ng maayos, abnormal, sira o may depekto. Hindi maayos ang takbo ng tahanan, pati ng relasyon.
May mga alitan, awayan, masasamang pag-uugali, paulit-ulit na pang-aabuso, at may ilang miyembro, tinitiis lang ito. No? Kahit na lumalaki na yung mga bata, akala nila normal yung gantong pag-uugali. Nararanasan nyo yan. Ang dysfunctional na pag-uugali ay kadalasang naipapasa, no? From generation to generation. Nagpapalipat-lipat lang yan. Ito ang nag-aalis ng kapayapaan sa pamilya. Yung mga lola at lolo mo, mga ninuno mo, hanggang ngayon, ganun pa rin. No? Hindi na bago, nailipat sa mga magulang ng magulang mo, lumipat sa magulang mo, at lumipat naman sa atin. Kaya yung mga asal natin, ganun din. No? So, letter B, family dysfunction destroys peace. Walang iba. Yan ang sumisira talaga. Sa dami ng mga, alam nyo, yung mga napagpapayuhan ko, no? Yung nakaka-counsel ko po, sa loob at labas ng church na ito, marami po akong natutunan sa yung pagsasamang pamilya na iisa-isahin ko ngayong umaga. No? Una, number 1, meron pong breakdown of family roles. Breakdown of family roles. No? Ayon po sa sociologist na si William Gode, nagiging dysfunctional daw ang pamilya kapag hindi natutupad ng bawat isa ang kani-kanilang role obligations. Ano ba yung ginagawa mo sa bahay? Meron ka bang nakatalagang gawain? Pag hindi ito nagagawa, doon nagkakaroon ng problema. No? Nagkakaroon po ng tinatawag nating breakdown of family roles. No? Ano ang mga katulad nito? Ang mga katulad nito ay yung kawalan ng emotional support sa tahanan. Hindi pagtupad ng mga responsibilidad. Of course, you have a responsibility, pero you don't function. O maaari namang yumauna yung isa sa mga magulang, o kaya yung empty shell marriage. Ano po itong empty shell marriage na ito? Magkasama pero walang matibay na relasyon. Nagdadaan-daanan lang po silang dalawa. Hindi gumagana ang tungkulin ng bawat isa, nasisira yung structure at nagkakaroon ng tension. Kaya hindi matatag ang pamilya. Laging para ka nakasalang sa baga. Laging may trouble. Laging hindi nagkakaintindihan. Ikalawa, poor communication and unhealthy patterns. No? Unhealthy patterns. Ano ba ito? No? Alam ba ninyo na maraming dysfunctional family ang hindi sinasadya? Halimbawa, meron pong tinatawag na poor communication. Hindi nag-uusap. Merong tinatawag na emotional neglect. No? Merong mga tinatawag na mga invisible boundaries. No? Malayo. Lalo-lalo na po yung mga nag-abroad. Yung asawa na sa abroad, yung isang asawa nandito. Long distance. No? At saka siyempre, marami silang mga unresolved conflict. No? Pinababayaan, tinutulugan lang. Pag may problema, mag-aaway, tapos na. Wala nang kibuan, hindi na sabay kakain sa lamesa, hindi na magkatabi sa ultulugan. Para sa kanila, normal yon. Ito ay ilan lamang doon sa mga unintended dysfunctional na unti-unting nagiging normal sa loob ng pamilya, kaya walang kapayapaan. I'm sure na naranasan nyo yan. Ano pa? Number 3, stressors of life crisis. Yung word pa lang, nakaka-stress na eh. No? Ang pamilya ay dumadaan po sa iba't ibang normative at acute stressors. No? Nariyan po yung number 1, unang-una, yung kakapusan sa pera.
short ang budget, biglang nawala ng trabaho. Nawala sa trabaho, tinanggal. Yung mga hindi pinlano na pagbubuntis. Hindi, kasi ang pagbubuntis dapat pinaplano talaga yan eh. O kaya naman bigla ang pagkakasakit. Hindi mo pwede sabihin sa sakit na, teka muna, next week ka na lang. O kaya yung hindi natin inaasahang relocation. Sa walang maliwanag na dahilan, bigla kayo napalay sa lugar ninyo, nalipat kayo sa ibang lugar, nasunugan kayo ng bahay. Hindi natin alam yan, hindi natin kontrolado yan. At ito ang pinakamabigat. Yung pong pressure, marami makaka-relate dito. Pressure sa pagitan ng career at parenting. Ano ba unahin mo? Trabaho, trabaho ng trabaho, yung career mo o yung pamilya mo. So, diyan lumalabas yung mga dysfunctional family. Naintindihan nyo? Career ka ng career, yung pamilya mo, napapabayaan mo. Marami, no? Ang mga stressors na ito ay maaari siyang mag-trigger ng conflict anytime. Lalo na kung mahina ang, yung coping skills ng family. Yung walang paraan, di marunong gumawa ng paraan. Walang diskarte. No? Yun po yun. Bagsak na naman yun. Ika-apat, lack of resources. Hindi po basta pera. Ang problema rito yung emotional, relational, and spiritual. No? Konting diferensya, galit agad, sugod agad, konting iyak agad. No? Walang masyadong matibay na relasyon. At lalong mahina spiritually ang buhay. Kaya, bagsak. Isang atake ng dyablo, tumba agad. Itong mga karamihan sa mga aral na binabanggit ko ito ay nagagamit ko sa aking mga counseling. Ito yung hindi nakikita ng mga mag-asawa, lalo na yung mga tamad magpa-counsel. Akala nila, overnight matatapos yung kanilang problema. Kailangan ma-identify ninyo kung ano yung problema ng inyong buhay. Hindi nyo pwedeng ipagwalang bahala yan. Kaya nga may counseling eh. No? So, yung pong mga tinatawag nating low resource families, siyempre, ay mas madaling maging dysfunctional dahil kulang sila sa emotional na katatagan. Nakita niyo po yun? Kakulangan sa pananalapi. Walang tinatawag na support network. Ang bigat niyan. Wala ka niyan. Kulang ng faith support. Pag nakikita kasi natin ng mga kapatid may problema, hindi natin sila pwedeng pabayaan, iwanan. Kailangan supportahan natin, tanungin natin, ano ba ang problema. This week, 3 yata yung na-counsel ko. Solve lahat. Salamat sa Diyos. Hanggat hindi mo inilalabas yung mga problemang yan, sino mag-aayos niyan? Sabi ng Lord, hindi ko gusto yan. Alam mo yan, pero ginagawa mo ng paulit-ulit. Kasi hindi mo rin alam yung paraan kung paano So, yun ang nangyayari. Kaya kapag kulang sa resources, mas madali siyempre mabasag yung relasyon. Ang dami, no? Ikalima, dysfunction pass from generation to generation. Ito yung binabanggit ko kanina. No? Ano po yan? Maraming dysfunctional patterns ang namamana natin. Hindi dahil gusto natin, no? Kundi dahil ito ang nakasanayan na. Yan ang gusto ni Lolo, yan ang gusto ni Lola. Yan ang gusto ni Tita, no? Halimbawa, yung galit nagiging default sa buhay natin. Basta yan ang pinaka-default natin. Pag galit ako, tapos na. Galit na yan, no? Sa halip na mag-usap, nag-iiwasan. Sino po nakaka-experience niyan? Nakakaya, no? Hindi kayo maka-amen, ano? Pero totoo yan.
Hanggat di nyo inatanggap yan, hanggat di nyo inaamin yan, di kayo iiwanan yan. Tignan nyo? Sa halip na mag-usap, nag-iiwasan. Hindi malusog yung pagtatalo. Yung mga tugon, ang tugon sa problema, trauma. Kahapon, meron din ako ng counsel tungkol sa trauma. O, nagpa-counsel siya, narinig niya na kung paano tutugunan yung trauma. No? Walang pagkukontrol sa pag-uugali. Lalo kung breadwinner ka. Sabi po sa research, maraming pamilya ang hindi aware na dysfunctional sila dahil ito yung normal sa kanila. 20 taong, ganyan naman ang buhay na namin eh. No? Kaya hindi nababago. No? Gigisingin kayo ng mensahe ngayong umaga. Ika-6, social and cultural shift. Ayon po sa mga pag-aaral, tumataas ang family breakdown dahil po sa pagtaas ng mga taong mga makasarili. Yan. Sa pamilya, merong ganyan eh. No? Merong pagpapalit ng moral at social na pag-uugali. Minsan, nakapagtrabaho na, nagbago ugali. No? Pag mahirap ka, mapagpakumbaba, pagka nagkaroon na, mayabang na, mataas na ang lipad. Nakikita nyo yan. Ako nakikita ko yan. Ano pa? Kagipitang pang-ekonomiya. Di ba? Tumaas ang bilihin, hindi pa tapos ang gera, hindi matitigil ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Eto pa, shifting gender roles. Naintindihan niyo po ba yun? Shifting gender roles. Hindi na normal. Dati, ang normal, yung lalaki, magkatrabaho, yung babae na sa bahay, mag-aalaga ng bahay, mag-aayos ng bahay. Ngayon, hindi na. Yung lalaki, nasa bahay, nag-aalaga ng anak, yung babae na tatrabaho. Hindi naman ganyan ang arrangement ng family. In short, hindi siya normal. Ginawa ng tao yan. Yung dati trabaho ng babae, ginagawa ng lalaki ngayon. At yung trabaho naman ng mga lalaki, ginagawa ng mga babae. Shifting gender roles. So, ang makabagong buhay ay nagdadala ng patuloy na pressure na minsan hindi kayang i-handle ng pamilya. Ika-7, spiritual disconnection. From faith perspective, bagamat hindi ito galing sa academic sources, malinaw sa biblical na pandaigdigang pananaw na hindi nagkakasundo ang tao kapag hindi Diyos ang sentro ng kanilang buhay. Ulitin ko lang, No? Hindi nagkakasundo ang sambahayan, ang mag-asawa, ang magkapatid, no? Ang magtiyo kapag hindi Diyos ang sentro ng kanilang buhay. Makinig kayo mabuti. Hindi nyo pwedeng takasan ito ngayong umaga. Kapag ang puso ay puno ng self-centeredness, gusto mo lagi ikaw bida, ikaw ang star of the moment. Kapag ang kasalanan ay hindi hinaharap, kundi tinatakbuhan, tinatakasan, aminin mo pag may kasalanan ka, tanggapin mo, pagsisihan mo, yun ang wasto. Ano pa? Kaya ang pamilya ay madaling masira dahil dito sa mga spiritual disconnection na ito. Wala siyang kapit sa Diyos eh. Walang linya. Hindi nagagamit yung line sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit ang Biblia ay paulit-ulit na nagtuturo ng love, humility, and forgiveness. At ibinigay pa yung sacrificial leadership bilang pundasyon ng tahanan. Kaya may sacrificial leadership.
Mamaya maintindihan pa nyo na mas malalim ito. No? Sa pagitan ng mag-asawa, pag hindi maayos, meron tinatawag na spiritual disconnection, hahantong puto sa away at maghihiwalay. Yan ang pinakamabilis nilang solusyon. Maghiwalay na lang tayo. Uwi ka na sa inyo. Ganun po yan. Ano pa? Sa pagitan ng magulang at anak na humahantong po sa mental and physical na pang-aabuso. Sa pagitan ng magkapatid na nagdudulot ng panghabang buhay na pagkakahiwalay. Wala nang batian yan. Oy, huwag kang pupunta sa tito mo, ha? Magagalit ako sa iyo. Pati mga anak idinadamay. Sira ang pamilya eh. Hindi sila mabuo-buo. Ang masamang pag-uugali ay lumilikha ng magulong kapaligiran sa loob ng tahanan. Kaya pag walang kapayapaan sa tahanan, bihirang magkaroon ng kapayapaan ng puso. Natural. At kapag wala tayong kapayapaan sa bahay, madalas tayong nagiging marahas o masungit sa trabaho, paaralan, pamilya, pati sa church. Pati sa church. Malungkot po ang bunga niyan. Now, let us look at how Jesus offers true peace for families. Tingnan natin. Basahin natin yung aklat ng Juan 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Dugtungan natin ang Colosas 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kahapon, nagamit ko na naman yan. Sabi ko, kailangan mong magpatawad. Tapos na yun eh. Nung nakaraan pa yan. Kaya, ang naapektuhan ikaw. Kasi hanggang ngayon, galit ka, hindi ka nagpapatawad. Siya, payapa ang buhay niyo. Payapa ang buhay niya, ikaw magulo. Mapapagod ka. Ba't hindi mo patawarin? Noon pa yun, hindi ka na nakatira kahapon. Hindi ka na nakatira kahapon. Nakatira ka na ngayon sa bagong buhay na ito. Patawarin mo para magkaroon ka ng kapayapaan. Magpasensya kayo sa isa't isa. Wala ka namang mapapala dyan eh. Di ba? Patawarin mo na yung mga nagkamali sa'yo. Sabi ng Panginoon, di ba? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin na aking amang nasa langit. Yun ang pinakamasamang mangyayari sa'yo. Dahil ang tigas ng puso mo, patawarin mo na, no? So, paano nagdadala si Jesus ng kapayapaan sa pamilya? Number 1, He changes the heart of every person. Panoorin mo yan, kapatid. He changes the heart of every person. Ang ugat kasi ng family conflict ay ang laman ng puso, no? Pride, galit, insecurity, unforgiveness, etc., etc. Yan ang laman ng puso ng tao. Ang kapayapaan ni Jesus ay nagsisimula doon po sa tinatawag nating panloob na pagbabago or inner transformation. Doon nagbabago. Okay? Anong nangyayari? Anong tinatanggal doon? Tinatanggal ng Panginoon yung pride. Tinuturuan tayong magpakumbaba. Yan. Ano pa? Binibigyan tayo ng pusong mapagmahal. At tinuturuan tayong magpatawad. Kung hindi mo nagagawa yan, hindi ka makakatakas. Habang buhay kang nakatali at magkakaroon ka talaga ng trauma. Naintindihan mo? So kapag ang puso ay nagbago, siyempre nagbabago din yung relasyon. Dating magkagalit, nagkabati. Dating galit, yung bang sobrang galit, nawawala yun, napapalitan ng pagmamahal yun. Ano pa? Ikalawa, ano pang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo?
He teaches the family the right way to love. Tinuturuan niya tayo, ang bawat pamilya, ng tama o wastong paraan ng pag-ibig. Ang natural na pag-ibig ng tao ay conditional. Ano pa? Reactive. At madaling masaktan. Ang pag-ibig ni Jesus ay sacrificial, patient, forgiving, and steadfast. Hindi nagbabago yan. No? Nakita niyo? Kaya yung tao, pag nakilala sa ang Panginoong Jesucristo, nababago ang buhay. Pag wala si Kristo sa buhay mo, sa puso mo, hindi ka magbabago. Yung mga pagbabago mo, mga artificial lang. Good for 3 days, 1 week. At most, 1 month. Kasi walang genuine na pagbabago pag wala si Christ. Si Christ ang nagbabago ng puso ng bawat tao. Ito ang klase ng pag-ibig na kayang mag-restore ng family kahit gaano ka-dysfunctional. No? Number 3, He teaches the family the correct order. Correct order. Maraming pamilya ang walang kapayapaan dahil hindi tamang yung kanilang alignment o yung kanilang order. No? Yung mag-asawa hindi nagkakaisa. Yung anak hindi sumusunod. Magulang hindi marunong mag-lead. Lahat busy. Hindi sila spiritually centered. So what happened to them? Si Jesus ang naglalagay ng banal na kaayusan sa buhay natin. No? Kaya una ang Diyos, pasok sa mag-asawa, mga anak, trabaho, ministry. Kapag tama po yung order, nagkakaroon ng tinatawag na harmonious relationship. Tuloy natin. Number 4, He teaches the family the right way to deal with conflict. Tinuturuan niya ang bawat pamilya ng tamang daan kung paano aayusin ang mga hindi maayos na pamumuhay. Hindi niya tinuturuan ang mga disipulo na iwasan ang conflict. Sa halip, tinuruan niya silang harapin ito ng may katotohanan at pag-ibig. Halimbawa, tinuro niya, kung may kasalanan ng kapatid mo, kausapin mo siya. Magpatawad ka, hindi lang minsan. Huwag kang magtanim ng galit. Ito yung prinsipyo na magbabalik ng tama ang relasyon. Pag may nagkamali yung kapatid mo, kausapin mo. Huwag mong ipagsabi. Siya muna ang kausapin mo. Kaya nagugulo buhay eh. Tapos, nagkamali sa'yo, di magpatawad ka. Ilang beses ba? Hindi lang minsan. 70 times 70 times. Tapos, kung tapos na yun, tapos na. Huwag ka na magtanim ng galit. Alisin mo na yan. Bibigat ang buhay mo yan. Mabuti nga, nakakakain ka pa pagkagalit ka. Ang hirap kumain pagkagalit ka. Diba? Ang init ng ulo mo. Ito na naman ang ulam. Lumayas nga kayo. Diba? Hindi ka masaya kasi galit ka eh. Sino dito hindi nagagalit? Tanyo, galit kayong lahat. Number 5, He gives peace that is not dependent on circumstances. All right? Yung kapayapaan para sa mundo, sasabihin niyan, walang problema yan pare, okay lang yan. Pero alam mong hindi totoo yung sinasabi niya. Ang mundo ganyan eh. O pare, balita ko may problema. Di, wala, malita bagay lang yun pare, wala naman yun. Di ba? Hindi ganun eh. Samantala, ang kapayapaan na nagmumula kay Jesus, merong presensya niya sa gitna ng problema, kaya kahit may financial stress, merong misunderstanding, merong sickness, at ang maraming failures, may kapayapaan tayo dahil siya ang angkla ng buhay natin. Ano pa ang ginagawa ni Jesus? Number 6, He makes the family part of a larger family. Ito yung kanyang kaharian. No? Kapag ang pamilya ay nakaugat sa kanya.
Pagka nakaugat ang family mo sa Kanya, meron kayong tinatawag na shared purpose. Meron kayong shared values at shared mission. Hindi kayo magkakagulo dahil you share everything. Sa bahay, pinag-uusapan nyo, nagkakasundo. Di ba? Hindi sila umiikot sa kanilang sarili, kundi sa Diyos. Ito yung nagbubuo ng matibay at mapayapang pamilya. So let us look into his letter A by his teaching on marriage. Makinig kayo mabuti, yung mga binati namin ngayon ng happy anniversary, makinig kayo kasi ito na kayo. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Itinuro po ni Jesus na ang kasal ay habang buhay. Ito ang plano ng Diyos mula pa sa simula. Mateo 19:3 hanggang 6. May ilang pariseo lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo alam o hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Pinagsama kayo ng Diyos, di kayo pwede maghiwalay. Talagang titiisin yung isa't isa. Hanggang kailan, Pastor? Habang nabubuhay kayo. Oo. Kahit na hindi mo gusto. Ay wala, ando doon na yun Kasi hindi ka namiling mabuti. Kasi ang tagal-tagal mo sa mundo, ang dami mong nakita, hindi ka namili ng mabuti. Kung ano yung dumating bigla, sinakmal mo agad. Nakita mo yon? Pinag-iisipan yan. Una, dapat magkakilala kayo, kilalanin mo mabuti yung tao. Ano ba lahin to? Lahi ng magnanakaw ba to? Ano ba to? Lahi ng mga ngalunya? Lahi ng mga sinungaling? O kaya may diferensya? Alam mo, di ba? Pag-aralan mo kasi muna. Iisa lang po ang dahilan na ibinigay ni Jesus upang masira ang kasal. O yung mga nagbabalak sa inyong sirain yung kasal, makinig kayo. Ang dahilan ay ang pakikiapid. Mateo 5:31 hanggang 32. Sinabi rin naman, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Merong release paper dapat. So, ano pong gagawin niyo? Pumunta kayo sa husgado, Doon lang mangyayari yung legal noon para maging legal yon. Okay? Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito'y nangangalo niya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalo niya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ang pangangalo niya. Biro mo? Lalong lumaki problema mo dyan. Meron pa. Sa chapter 19, verse 6-9. Basahin din natin ang nilalaman nito. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kahit ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Tinanong siya ng mga pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan? Legal separation ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito. Yan ang tanong niya. Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nangangalo niya at mag-aasawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. Kasi, bakit naghiwalay? Bakit may legal separation? Kasi nga, hindi sila magkasundo. Hindi maayos yung kanilang relasyon.
Hindi nasusunod yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. Pumunta kayo sa korte, san damakmak na papel ang nandoon, nakapila yung mga maghihiwalay. Ang dami. Tapos meron pang congressman nag-propose na kung pwede, lagyan na lang po ng expiration date yung kasal. Alam mo yung congressman na yun, hindi masaya sa asawa niya. Biro mo. Oh, yan 1 year na tayo magkasama, expired na sa October. Ibig sabihin, pwede ka na maganap, ako pwede na ako maganap. Nakita niyo yun? No? Kagagawan po ng tao yun. Ang pagsunod kay Jesus, ang pumipigil sa atin sa mabilis na paghihiwalay. Konting pasensya, cool ka lang. Minsan tampuhan lang yan biglang uuwi sa hiwalayan. Ano ba yan? No, ha? Mali. Ang katapatan sa kasal ay malaki pong hakbang tungo sa kapayapaan ng pamilya. Keep your family. Keep your family. Tiisan lang yan. Ngayon, hindi nyo matiis, magpa-counsel kayo. May paraan ng Diyos dyan. No? At pagka nakapakinig na kayo ng counseling, mananariwa sa isipan ninyo yung kuhan. No? Ako, may tip nga ako sa inyo. Halimbawa, ikaw nalimutan mo na halimbawa yung asawa mo. Tip lang to, personal po to, hindi po to kasama sa preaching ko, ha? Gusto mo yung, pero pang nalulungkot ka, parang hindi na maganda relasyon namin mag-asawa. Alam mo, gaya mo, kunin niyo yung mga litrato niyo nung kinasal kayo. Makikita mo medyo wala ka pang tiyan doon. Ang kinis ng mukha mo, itim na itim ang buhok mo, malago. Ang gwapo ko pala nung araw. Yung asawa mo naman, ang ganda-ganda, ang cute na cute talaga. Pink na pink yung yung pisngi. Alam mo, balik-balik kami yung mga litrato na yan, tsaka yung mga naglalakad kayo sa luneta. Doon sa lumang luneta, pinagbarilan kay, hawak kayo ng kamay, nagpakuha kayo sa photographer. Di ba? Ang kukorni nyo. Matatawa ka at matutuwa ka pag nakita mo yun. Alam mo, ang ganda mo pala nung araw, no? Oo nga, ikaw nagpapangit sa akin. Di ba? Konting pasensya, no ha? Punta tayo sa letter B. By His apostles, teaching on family. Yan. Iniutos na dapat nating mahalin ang ating asawa. Sila rin, inutusan sila na mahalin nyo yung mga asawa nyo. Yun ang utos ng ating Panginoon Mababasa po natin sa may Efesos 5, 25 hanggang 29. Makinig yung mga mag-asawa, no? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihanda niya ang kanyang buhay o inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal din sa kanyang sarili. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Yan yung tinuturo sa mag-asawa. Sa mga lalaki, inihahabilin yan. So, dapat din, huwag tayo maging mapait sa kanila. Alam mo yan yung, minsan konting diferensya lang. Lalo sa mga mahihirap ang buhay, no? Pag inabot mo na yung sobre, ba't ito lang? Mga, parang kayo iniimbisigan ng NBI. Binawasan ng SS Kinuha ng pag-ibig, kinuha ng ano. Minsan di makaintindi, no? Sabi nga, huwag maging mapait sa kanila. Sabi po sa Colosas 3:19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. No? Unawain, mahalin, at parangalan sila. Unang Pedro 3:7. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa
Sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. O, alam na natin pala, bakit pala hindi sinasagot ng Diyos yung prayer natin? Kasi minsan, malupit tayo sa asawa natin. Mahigpit, no? Alam mo, yung minsan, nagbigay ka ng 200 para pamalengke, huwag mo nang hingi ng sukli, wala nang sukli yun. Ang lupit mo naman. Magkano magiging sukli mo? Baka 25 centimos lang hihingin mo pa. Magkano ba sukli? 25. Amin, bigay mo sa akin yan. May mga ganyang asawa no? Tiyak na may mga babae dito nakakasunod sa sinasabi ko, no? Okay, mag-aaway pagkatapos itong message, ha? Ano naman, ang mga matatandang babae, sabi, turuang mahalin ang mga kabataang babae ang kanilang asawa. Nasa Tito 2:3-4. Makinig po kayong mabuti. Sabihin mo sa matatandang babae na sila'y mamuhay na may kabanalan. Huwag maninirang puri, huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti. Nakita niyo sa kalsada, mga babae nagiinuman ngayon. Tama yung Bible, nakita niyo? Ano yan? Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ano pa? Ang mga asawa ay pasakop sa kanilang asawa tulad ng iglesia kay Kristo. Efeso 5:22-24. Mga babae, hello, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga asawa. Palakpakan ng mga lalaki. Magandang balita yan sa mga lalaki. Oo. Ayan, narinig mo yan, ha? Oo. Anong tutusok-tusok ka pa sa tiyan ko? Tiyak na may mga kumakalapit dyan, ha? May mga pakurot-kurot dyan. Sabi naman ng lalaki, kita mo, narinig mo yan, ha? Si pastor na nagsabi niyan, ha? Salita po ng Panginoon yan, di po salita ni pastor yan. No? Ang mga aral na ito ay nararapat sa Panginoon tulad ng pagpapasakop natin sa isa't isa. Ano sabi sa Efeso 5:21? Ito maganda. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Kaya, pagka kayo ay hindi nagpapasakop sa isa't isa, disrespectful kayo. Wala kayong respeto sa Diyos. Yan ang ibig sabihin nun. Niyo? Parang hindi kayo nakikinig. Sabi ng Lord, pasakop kayo. Pagka hindi niyo sinusunod ang Panginoon, very disrespectful kayo. Yan po yun. No? So dahil sa pagpapasakop, sila, ang sabi ng Bible, sila ay nagiging mga anak ni Sarah. Nasa 1 Pedro 3, mula 3 hanggang 6. Basahin natin. Ang inyong ganda, listen, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas, na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag ng Panginoon ang asawa niya si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Sa kanila nung time nila, ang tawag nila sa asawa nila, Panginoon. Yes, biblical po yan. Tayo nga ngayon, minarinig na bang asawa, tinawag, Panginoon. Meron ba? Wala kayong makakita ganyan ngayon. O, ka nga rin, lalaki ka. Ba't late ka na naman kagabi? O, di ba? Hindi niya pwede, oy, Panginoon, alika nga. Nabago na po ang takbo, no? Kapag sumusuway tayo sa Diyos, nababago ang lahat. At ang pagbabago, hindi mabuti, masama.
Yan ang nakakainis eh. Maraming family na dysfunctional, hindi naman nila ginusto ito eh. Pero kasi matigas ang ulo. Pag sinabi ng Diyos magpasakop ka, period. Wala nang kung ano-ano pa. May mga bilin sa mga magulang ang Panginoon. Palakihin ang mga anak sa disiplina at aral ng Panginoon. Efeso 6:4. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. May guide ka na. Yan na. Sundan mo yan. Colosas 3:21. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Kasi pagka sobrang galit, no, yung mga anak na di-discourage, nawawala yung kanilang creativeness. Bumabagsak po yung kanilang, di ba? Ano pa yun? Huh? Ano pa? Yung mga nanay dapat mahalin yung kanilang mga anak. Mahalin nyo yung mga anak nyo at saka pamahalaan nyo sila sa tahanan. Na-discover ko, maraming anak dito walang alam na trabaho sa bahay. Kaninong kasalanan? Kasalanan ng mga nanay. Nakita nyo na? Anong kayang iluto? Itlog, hotdog. Pastor, marami naman eh. Anong marami? Sunny side up. Scramble. Nilagang matigas, saka nilagang malambot. Itlog ang lahat. Alam niya, itlog lang ang kayang lutuin. Sa camp, nag-i-struggle sila. Diyos ko, hotdog lang. Isang timbang balde ang ginamit para pakuluin yung hotdog. Kaninong kasalanan yan? Nakakatawa yan, pero kaninong kasalanan yan? Sige, hanapin natin sino may sala. Yung mga anak naman, ang galing mag-artista, pagkagaling sa school, dala yung cellphone, papasok yan, magsi-cellphone lang yan. Mama, meron kaming exam. Hindi tumutulong sa bahay, pinababayaan si nanay. Kasi pagdating ni tatay, paghahanapan niya si nanay, hindi naman yung anak eh. Wala pa bang niluto? Hanggang ngayon, 7:50 na, wala pang sinaing. O, di ba? Asan ang anak mo? Nagre-review, may exam. May exam sa Facebook. Mahalin ng mga nanay ang kanilang mga anak. Pamahalaan sa tahanan. Tito 2:4. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Meron pa po. Unang Timoteo 5:14. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo. Yan po yung payo niyo sa mga bata pa na maagang nabalo. Eh, alam mo, pag yan ay maagang nabalo at may tsura, maring masira ang buhay niyan. Kaya para maging maayos, mag-asawa na lang. Kaysa yung, alam mo, minsan di ba? Lumalakad sa kalsada yan Siyempre, nakasunod yung mata ng mga lalaking mga abang. Kaya mag-asawa na lang. No? Sa mga anak naman, may payo rin. Sumunod at parangalan nila ang kanilang mga magulang. Sumunod sa magulang sa Panginoon. Efeso 6:1. Ano po sabi? Sa lahat ng mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Sabi po sa Efeso 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Ito po yung kalugod-lugod sa Panginoon. No? Ano pa? Meron pa sa mga anak. Colosas 3:20. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kang manlaban. Pag may sinasabi ang magulang mo, makinig ka, sundin mo, dahil yan ang gusto ng Diyos. Pareho yan ng pagpapasakop ng nanay mo sa tatay mo. Ikaw naman, anak, magpapasakop ka sa magulang. Hindi ka pwedeng mas marunong pa sa magulang mo. Utos ng Diyos yan Hindi po natin pwedeng baguhin yan. Ang katapatan sa tungkulin sa pamilya ay nagbubunga ng kapayapaan at nagkakaisa ang tahanan. No?
Sa pamamagitan ng gayong pagtuturo ni Jesus at ng kanyang mga apostol, the peace of Christ can be enjoyed in many, many families. Before we conclude this message today, allow me to share a few observations about Roman number 3, the peace Jesus offers to families. Anong kapayapaan po ang inialok ni Jesus sa pamilya? Number 1, peace in the heart of each member. Yan ang inaalok ng Panginoon sa inyo. Kapayapaan sa puso ng bawat kaanib ng pamilya. Ito po ang unang ginawa ni Jesus. Wala pong tunay na kapayapaan sa pamilya kung ang puso ng tao ay puno ng ng pride. Puno ng galit, insecure or insecurity, takot, trauma, at hindi marunong magpatawad or unforgiveness. Ang kapayapaan ni Jesus ay nagbibigay ng panloob na kapayapaan. Isang puso na tahimik kahit may bagyo. Marunong magpakumbaba, marunong magpatawad, marunong umunawa, hindi madaling magalit. Ano? Kapag ang puso ay payapa, ang tahanan ay payapa. Ikalawa, peace in relationships. Kapayapaan sa inyong mga relasyon. Ang kapayapaan po ni Jesus ay hindi lang personal. Ito po ay rational din, o rational din, o relational. Tinuturuan niya tayo, o tinuturuan niya ang bawat pamilya na magkaroon ng healthy communication. Talk. Mag-usap kayo. Mag-usap. Lahat ng bagay na dadaan sa pag-uusap. Magpakumbaba kayo. Magpasensya kayo. Ang pag-ibig may sakripisyo. Pagpapatawad, 70 times 7. Pagharap sa conflict ng may katotohanan at pag-ibig. Marami po ito eh. No? Ito ang mga bagay na hindi natural sa tao. Pero natural po kay Kristo. Kaya kapag siya ang sentro ng buhay natin, nagbabago po yung dynamics ng pamilya. No? Ikatlo, peace and order in the family. Sino po gusto ang kapayapaan sa tahanan? Sundan nyo lang po ito. No? Maraming pamilya ang walang kapayapaan dahil wala sa ayos. Si Jesus ang gumagawa ng wastong pagsasaayos. Siya po ang sentro ng married couple. No? Married couple are covenant relationship. Galing po yan sa Diyos. Children grows up in obedience and honor. The family has shared values and a shared mission. Hindi lang tatay, tutulong si nanay, magsasuggest si anak. Pamilya kasi kayo eh. Ang tagumpay ng pamilya, tagumpay ninyong lahat. Kung magkakagalit kayo sa loob, walang tagumpay dyan. So, kapag wasto ang order, no, nagkakaroon ng pagkakaisa. Gumaganda, umaayos, nagiging malusog ang pamilya. Ika-4, peace in forgiveness and healing. No? Maraming pamilya, walang kapayapaan. Para kay Jesus, inaayos niya yung mga may sugat, yung may tampo, yung hindi na pag-uusapan, yung mga kapaitan, pati yung mga generational trauma. No? Ang kapayapaan mula kay Jesus ay kapayapaang nagpapagaling. Hindi lang niya inaayos ang pag-uugali, inaayos rin niya ang sugat ng puso. Ano pa? Ika-5, peace in the middle of trouble. Hindi niya ipinangakong walang bagyo. Hindi niya sinabing, hindi, ang buhay mo magiging payapa, walang bagyo. Ang pangako po niya ay hindi ko kayo iiwan. Yan ang pinangako niya. Kaya kahit may financial stress, merong mga sakit, may conflict, walang katiyakan, o mga kabiguan, may kapayapaan pa rin po tayo sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga mahal. Ika-6,
peace rooted in His kingdom. Ang pamilya po na nakasentro kay Jesus ay, sabi ko kanina, meron shared purpose, meron shared identity, shared mission, and shared hope. Ang pag-asa, hindi sa ilang tao, kundi sa buong pamilya. Hindi umiikot sa sarili. Umiikot sila sa Diyos. Ito ang nagtatag ng matibay at mapayapang pamilya. So, ano po sabi sa letter A? By their fruits, you shall know them. Doon sa mga nakakaranas sa inyo ngayon, marami ang tumututol sa turo ng Biblia tungkol sa kasal at paghihiwalay. Marami ang nagre-rebelde sa ideya ng pagpapasakop ng asawa. Pag hindi ka nagpasakop sa asawa mo, rebelde ka. Pero tingnan natin ang buhay at pamilya ng mga ayaw magpasakop. Tingnan nyo, ano nangyayari sa mga buhay nila. Gaya po na sinabi ni Jesus, sa kanilang bunga, makikilala nyo sila. Mateo 7:16 hanggang 20. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Andiyan po lahat yan. Letter B, wisdom is justified by her children. No? Ihambing natin ang mga pamilya sa mga sumusunod na prinsipyo ng Biblia. No? Halimbawa, ang panghabang buhay na pag-aasawa at mapagmahal na pamilya ay maaaring maging normal. Hindi po eksepsyon kapag sinusunod natin ang turo ni Kristo. Tulad po na sinabi ni Jesus, ang karunungan ay pinatutunayan ng kanyang mga anak. Nakalagay po, basahin natin ang Mateo 11:19. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Yung guide na ibinibigay ng Diyos sa atin, gagawin natin yon. Kapag doon ka gumagawa sa mga inilaan ng Diyos na gawaing iyon, ang pamilya mo hindi magkakaproblema. Yung mag-asawa nagmamahalan, yung babae nagpapasakop, yung anak sumusunod. Anong gulo? Walang gulo. Kaya magulo, sinira ninyo. Di ba? Yung lalaki, mamahalin yung asawa niya, yung babae magpapasakop, yung anak susunod, gagalang ang magulang. Walang trouble ang family. Buhay yan. Tayong lahat kasama yan. May mga pamilya tayo. Bakit magulo? Kasi may meron tayong mga sinira eh. Ayaw natin sundin. Letter C. Our true family is God's family. Yan ang pamilya natin. Ako, wala na po akong pamilya sa labas. Ito na po yung pamilya ko. Wala na akong pamilya sa labas. Ito na yung pamilya ko, yung church. Kahit anong pagsisikap, may mga kamag-anak na hindi makikipagtulungan. May mga asawa na hindi mananampalataya at maaring umalis. Maaari kang iwan. 1 Corinthians chapter 7, verse 12 to 15. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon, ang wika ni Apostol Pablo. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Pakinggan niyo po mabuti, ha? Baka magkaroon kayo ng mga sariling translation dyan. Verse, kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa.
Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa panangin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Post lang ako ng konti ron. Ano po ibig sabihin yan? Christian ka, babae ka. Matigas ang ulo mo. Nag-asawa ka ng unbeliever. Naging mataas ang kamulatan mo. Nakita mo, mali yung ginawa mo. Dahil noon, Christian na pala ako, ba't ako nag-asawa ng unbeliever? Ngayon hindi mo siya pwedeng hiwalayan, ang sabi. Kasi dahil sa pananampalataya mo, pwedeng makakilala yung lalaking yan. No? Huwag mong hiwalayan. Pinakasalan mo na kasi yan eh. Magkasama na kayo yan sa buhay eh. Sasabihin mo ba na, ay, mali yung ginawa ko kasi Christian pala ako, nag-asawa ko ng unbeliever. Hindi. Ngayon, kung hindi naman kayo kasal at may anak na kayo, nagsasama kayo, ganun din yung pangyayari. Pwede naman yung ituwid yun eh. Pag yung lalaki nakakilala na sa Panginoon, isang araw, magpapakasal kayo. Kagaya na nangyayari sa church natin. Meron dito nagsama, hindi kasal, pero kalaunan, nagpapakasal. May pagtutuwid kasi ang Panginoon eh. Nakita niyo po yun? So, wag nating sirain yun. Basta, ang importante, yung lalaki o yung babae ay walang asawa. Naintindihan niyo ako? Kasi ang pwede niyo lang mapangasawa ay yung binata o yung dalaga. No? Kaya, hindi pwede dahil nagsasama na kayo, may anak kayo, pero yung lalaki o yung babae hindi malaya, hindi na dapat pinagpapatuloy yun. Kaya kailangan unawain po niyo yung aral. No, ha? Next. Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan niyo siyang humiwalay. Ayaw na niya. Sa gayong mga pagkakataon, ang hiniwalayan ay malaya na sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Halimbawa, mag-asawa kayo, born again ka, siya hindi. Ang tagal na, niyayaya mo siya. At halimbawa, nagsawa yung lalaki, ayaw na niyang humiwalay sa'yo. Palayain mo na. Kailangan po pag-usapang mabuti. No? So may mga mahal tayo na nagiging kaaway dahil sa pananampalataya. Binasa ko na po ito eh. Sa Mateo 10:21. Uulitin ko lang. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Nangyari na po yan sa China, nangyari na po yan sa Russia. Yung mga kasi ang Russia po ay komunista, ang China po ay komunista. Ang katapatan po ng tao, wala sa kanilang pamilya, ang katapatan niya nasa estado. Kaya kapag yung tao, yung Chinese, halimbawa, communist yung kanilang state, no? Bawal ang religion, bawal ang Bible. Pero may mga taong, may mga Inchik at saka mga Ruso na naboborn again. So, nagmi-meet sila, may mga meet-up sila sa mga lugar na hindi mo akalain. Doon sila nagmi-meet. Yung anak, dahil komunista rin, pag nalaman niya yung magulang niya na sumasama sa Bible study, isusumbong niya sa estado, kaya ipapapatay yung tatay niya. Kaya nangyayari na po yan. Nangyayari po sa China yan, nangyayari sa Russia po yan, at sa mga communist state. Kasi ang katapatan nila nasa estado, nasa state. Kailangan doon sila maging loyal. Ganun po yun. No? Kaya, ang kabutihan naman ng mga Kristiyano, meron tayong mas malaking pamilya na nagbibigay ng suporta. Hindi po pera ha. Mark chapter 10, verse 28 to 30, basahin natin. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap ng buhay na ito na 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain.
ngunit may kalakip na pag-uusig. Meron po talaga yan. At sa panahon darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Magtsatsaga talaga tayo. Kasi darating yung panahon, ipagbabawal ang relihiyon, gagawa ng batas sa Kongreso, nasisirain ang lahat ng pananampalataya ng tao. Paano kung pagbawalan ka na? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magpuri sa Diyos. Hindi ka na pwedeng umawit. Wala na pong gawain ganito. Wala na Miyerkules, walang Biyernes, walang Sabado, walang Linggo, walang counseling, wala lahat. Bawal nang pumalakpak. Kaya ang kapayapaan natin yung pamilya lang natin. Itong pamilya ito ng Lord's Temple. No? May kapayapaan din sa kaalamang mayroon tayong tunay na pamilya. Sabi po sa Matthew chapter 12, verse 48 to 50, ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, si Jesus po to, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun ang aking ina at mga kapatid. Kapatid ko kayo by virtue of Jesus Christ. Pero kung taliwas kayo sa aral ni Kristo, hindi tayo magkapatid. Kailangan malinaw yon. Kaya lang tayo naging magkapatid dahil kay Kristo. Pero kung susunod ka kay Kristo, mananatili tayo magkapatid. Kung matigas ang ulo mo, pasaway ka, ayaw mo sumunod, at wala kang disiplina, hindi kita kapatid. Ganun po ang ibig sabihin yan. No? Kapatid ko lamang yung mga taong sumusunod sa Panginoon. Sila yung aking mga kapatid. So sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ang pinakamainam na pag-asa para sa kapayapaan ng pamilya ay nagmumula po sa Diyos. Huwag makinig sa mga family experts na magulo ang kanilang sariling buhay. Makinig sa Diyos ng kapayapaan na nagtatag ng kasal at pamilya. Ibigay natin ang tiwala kay Jesucristo kasama ang kanyang mga apostol. Ano po? Na nagbibigay ng malinaw na aral tungkol sa kasal at pamilya. Nagbibigay ng gabay sa atin at sa ating pamilya sa landas ng kapayapaan. Nagbibigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Nagtutuwid ng ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Sabi po sa Lucas 1:79, tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sana ay nakapagtid tayo ng magandang aral. Sana tandaan natin lahat yon. Kung masipag kayong naglista at nailista niyo yon, magiging guide po ninyo yon. No, ha? Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Hesus, lumalapit kami ngayon sa iyong presensya. Dala ang aming mga puso at ang aming buong pamilya. Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at naniniwala kami na kung ikaw ang sentro ng aming tahanan, walang bagyong hindi namin kayang lampasan. Panginoon, hipuin mo ang bawat puso sa aming pamilya. Punuin mo ng kapakumbabaan, pag-unawa at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Kung may sugat, pagalingin mo. Kung may tampo, palambutin mo. Kung may galit, palitan mo ng kapayapaan. Kung may pagod, bigyan mo ng kapahingahan. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo. Ang pag-ibig na matyaga, mapagpatawad at handang magsakripisyo. Ibalik mo ang tamang kaayusan sa aming tahanan at gawin mo kaming isang pamilyang nakaugat sa iyong salita at presensya. Panginoon, maging ikaw ka, maging ilaw ka sa aming buhay, maging lakas ka sa aming kahinaan, maging gabay ka sa aming mga desisyon at maging kapayapaan ka sa bawat araw na aming hinaharap. Iniaalay namin sa iyo ang aming pamilya. Ikaw ang aming Diyos, aming sandigan at aming kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa inyong mga puso at ang pag-ibig ng Diyos Ama ang maging tanglaw ng inyong tahanan. Nawa ang lakas ng banal na Espiritu ang gumabay sa inyong paglakad upang sa bawat salita at gawa ay makita ang liwanag ni Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pamilya, sa inyong mga desisyon at sa inyong paglalakbay, ngayon at magpakailanman,
At ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng malakas na. Amen! Magbatihan po ang bawat isa.